nabasag yung makinang kulong-kulong. Bakit po nabasag? Ewan ko sa kanya. Binabunggo? Nibunggo na sa bato dyan. Ha? Ito nag-drive? Siya ang nag-drive. Wasus. Bakit naman ikaw nag-drive? Sinubukan ko lang sana. Tapos, Hindi ko napigilan yung preno na yan ka bato. Naigas ko ka. buti hindi ka nasugatan. Ha? Yung anak niya, hawak-hawak diyan na. Siya akong biklat. Kawak biyanan may Kasing hirap dito mga kabayan. Kailangan talaga may service kahit gaano kahirap yung mga tao dito. Tingnan mo yung... Nagkumukuha talaga ng service para mayroon silang sasakyan. Yung maliit pa yung bungso ko yung asawa na. Hay, hanggang dito, lakarin ko hanggang ospital. Pilitin ko. Walang sakayan. May sakit pa kayo noon, Nay. May sakit. Hindi mo ba nakikita, hindi ako magtatrabaho. Kaya nagpupursige po kayo makamotor kasi nga para pag nagkasakit o Meron kami may puntahan service. kayo, may service po kayo. Awasan na yung iniisip nyo. Sige, tulungan ko kayo na mapaayos yung motor nyo. Bigyan ko kayo ng ng 1,000, 2,000, 3,000, Maraming salamat po. Papaayos ko na yung motor ko. 4,000. O hindi lang 4,000, gawin ko ng 5,000. Oh, para may allowance baka baka mahigit 4,000 yung babayaran nyo doon sa motor. Oh, salamat po. Okay na po kayo. Tulong ka pong langit sa amin. Hi, Nay! Hi, Tay! Good morning! Ang ganda naman ang upo-upo nyo dyan. Anong pinagmimitingan yung dalawang mag-asawa? Buhay namin kung paano kami maghanap ng... Nagmimiting kayo dahil? Kasi wala naman na ang yung mga anak ko. Opo. Kanya-kanya na silang pamilya. Ang Tapos? pinagmimiting namin dalawa, pagtanda tayo, anong gagawin tayo? Wala. Kung wala nang maawa yung mga bata, di pasensya. Kaya Kasi may kanya-kanya ng buhay yung mga anak. Dalawa na lang kayo ni tatay natitira. Kung di maglabing-labing, gumawa na naman ng puto gumawa na naman. para may kasama. Ay, hindi na. Mahirap. Hindi na kaya gumawa ng bunso? Hindi na, matanda na kasi. Subukan Lalo na ang sakit katawan. para matanggal yung kasakit ng katawan ni tatay. Ay, Bukan. Subukan para matanggal. parang siguro kung hindi ka makakasiping, ayun ang ikakasakit ng katawan. Tama. Baka naman hindi mo na pinapatabi si tatay kaya sumakit yung katawan. Magkatabi kami para nang magkapatid kami. Wala nang pakialaman sa isa't isa. Kung tulog na. Matanda ka na. Ay, wala. Nakatalikod na po tayo, no? Kung talaga napaharapan ka ng tulog mo, hindi mo na mapansin. Hanggang umaga na po. Kasi, Hindi na katulad dati. Bakit dati po? Ano po dati? Masarap. Masarap ginagawa. Tama. Bakit hindi na masarap ngayon? Pangit na? Wala na. kasi kung talaga sobra ng pagod mo nagtatrabaho, wala na. Sa bagay. Kumbaga, ang isip, tapos ang katawan ay pagod na sa pagtatrabaho tayo, no? Kumbaga, puro trabaho. Kahit nga dito yung mga mag-asawa na mga bata pa, no? Kahit yun, yung bagay na yun, hindi na rin nila nakakalimutan na rin minsan. Kasi siyempre, kahit bata sila, yung isip nila, maaga pa lang, aalis na sa trabaho. Pagdating, uwi, trabaho na naman. Pagod, kumbaga. Hindi na magagawa yung mga bagay-bagay na yun. Minsan na lang, kumbaga. O, nandito ako kasi mamalita ako. Kumusta pala yung motor? Tatay, Biklat. Mabuti naman yung naibigay mo sa kanya yung Hindi pera. ko na Pinagpaayos ko nakain ng motor motor. O, magkano po ang ginastos nyo po doon? Naubos yung binigay mo. Hindi naubos yung pinanggastos ko. 4 lang. 4. 4. So, siyempre, pinanggas pa.
Oh, tapos siyempre, pinangkain pa dahil malayo yung... Nag 4,000 lang po talagang ginastos yun doon. O, buti nagpasobra ko kahit papaano pang merienda at pang gas. Saka pang pinambili ng kape. Kasi nandito ako noon, pero wala po kayo. Kasi naabutan kami ng ulan, nakichismis lang ako ni nanay. Tapos parang tuwang-tuwa ako sa kubo. Sabi ko, papasok naman tamang-tama, umuulan. Opo, ngayon may extension na po pala. Kaya ganyan ang ginagawa ko yung kubo dahil yung bungso ko hindi ako natutulungan ng maggawa ng bahay kaya maliit na lang ginagawa ko. Okay lang po yung maliit kasi dalawa lang naman po kayo ni tatay. Total, may kanya-kanya namang kubo din ang mga anak nyo. Yung nga lang, pag pumasyal sila, pwede na siksikan. O tapos, Kanya silang kubo. Yung isang anak ko yung na sasarian doon sa malayo. So tatay, Katabi sila si yan ang na mayroon. Opo, si Bina. Sino ba yan? Si Aramina. Aramina. Tatay Biklat, ano ngayon sa pakiramdam mo? Dahil alam ko, si nanay napaiyak sa problema sa motor nyo. Nung umuwi kayo, anong balita sa inyo ni nanay? Matuwaya. Sabi na sa akin kung pagdating ko kung Matuwa siya sa akin. sinabi na sa akin ay kung ini-interview ako, umiyak ako. Kasi parang anak yung motor parang patay yung anak ko. Tama. Dalawa. Anong ginawa niya? Hiramin na naman ako Erika mamaya. Pumunta sila kami sa Sambalik. Binigyan ako ng pinagpaayos ng motor. Natuwa kayo. Sabi na sa akin. Matuwa siya. Yung mga O tapos, kinabukasan, dinala nyo po doon. Ngayon, maayos na. Nagagamit na. Nasasakyan na. andun yan. Nandiyan sa kanto. Yung nadaanan po namin dyan. Yung may Oh, 'di ba? Kumbaga hindi lang kayo may service na ulit. Kumbaga mayroon na kayong gagamitin lalong-lalo na sa hanap buhay nyo. Kasi yun talagang pinaka-importante. Mahirap yung makikisakay. Makasira ka pa, ikaw pa ang sisihin. O kayo nanay, okay na. Kasi sabi nyo po, matanggal yung galit nyo, matanggal yung sama ng loob nyo kapag naayos na. Ngayon naayos na. Wala na. Natanggalin yung tinik dyan. Para nang natanggalan tinik sa dibdib ko. Guminhawa na kayo. Masaya na kayo ulit kasi may masasakyan na kayo. Oh, wow. Kaya masaya kami. Saan ka pumupunta, mapunta mo rin. Tama. Saka, hindi ba, kung wala kang pang paayos, ay talagang kumukulo ang isip mo nung sa Siyempre, opo. Nag-iisip po kayo kung paano. Siyempre, yung anak nyo gustong ipaayos. Kailang yung kita niya, tama lang din pambili ng pagkain. Kulang pa. Diba? Siyempre, unahin mo na yung pagkain. Wala na, natanggal na yung tinik sa dibdib ko. Ay, salamat. So, hindi mo na ngayon pinapagalitan yung manugang mo. Hindi ba nakikita? Sabi ko sa kanya, huwag kang maggawa-gawa sa utak mong ganito. Bakit? Anong nangyari? Pagtawanan ka, hindi mo ba nakikita? Bakit po? Umiiyak siya. Bakit po umiiyak? Gusto makita yung magulang niya. Kasi yung magulang na, parang sinakwilya. Si Aramina, yung manugang yun, parang tinakwil siya. Ngayon, hinahanap niya yung nanay niya. Sabi ng magulang niya, bahala ka na sa manugang mo, ayaw ko na sa kanila. Dahil may sarili na akong pamilya. Kasi naulit nag-asawa yung nanay niya. Kaya ganyan. Yung nanay niya ngayon, Hindi buo ang pamilya nila. nag-asawa ulit. Kasi namatay po yung tatay niya. Tapos ilang po silang magkakapatid? 7 sila. Puro kanya-kanya ng buhay. May mga pamilya na rin po. Yung kapatid na mo naman, yung isang lalaki, ganyan din. Iniwan ng nanay. Hindi pantay ang pagtingin ng Magulang. nanay sa kanila. O kundi ipasya nyo po kasi may motor naman na. Sabi ko sa kanila, doon kayo na sa magulang ninyo. Kung hindi matiis, di bumalik kayo dito. Tama. Pwede naman pumasyal. Kahit nag-asawa siya ulit, kung gusto talaga niya, hindi siya mapipigilan. Pero siyempre, kung gustong pumasyal sa mga anak niya, tanggapin niya, kumbaga. Sana. Oo. Tingnan mo na. Ano daw po? Tingnan mo. Iyak na naman. Iyak na naman. Kasi pagdating ngayon ng asawa ko, sila sa bayaw ng Erika. Mamaya. Ihati doon sa
ipapasabay nyo po para makapunta doon sa magulang niya. O yun pala, Aramina, isasabay ka daw mamaya. Papasabay ka daw. Pag na. Oo, para makapasyal ka na doon sa magulang mo kasi ang magulang mga kabay, namatay na yung tatay, tapos yung babae, yung nanay niya nag-asawa ulit. So parang tinakwil daw po ito. Sa pagtingin ko kay Aramina, kulang na sa utak na. Nakakaintindi. Ako, matagal akong walang magulang. Pero inalis ko sa isip ko yung ano. Alagaan ko Kasi sarili ko. kawawa yung bata. Yung bahagi na po kinatalakay. At tama na habi na may sunsunda sa ulo mong habain. Ay, Diyos. Talagang sukinin pang ikamulit mo. Manakbi ka. Manakbi. Mamaya daw, isasama ka ni... Bubuhatin mo raw, pinupusan, pinapasan mo yan. Kung pupunta kami mamaya doon, Ay, ito. Kasama nila doon pumunta na lang dito. iiwanan sa nanay niyo. Ihahatid niyo po doon. Doon sa palana. Ay, paano pag hindi ka tanggapin ng tatay mo, ay mama mo? Katapan, anting na kaya eh. Kanamang gunag ang tatamag. Bagkwintong eh. Mamaya na ka mo, Aramina, ihahatid ka ni tatay daw. Doon sa magulang mo. Eh, paano kung hindi ka tanggapin ng nanay mo? Siya, pag pumunta kayo doon, idaan nyo kay ano, doon sa bayaw mong Jiribo, ihatid daw sa magulang niya. Idaan nyo sa palana. Eh, paano po nanay kung ihatid doon kung hindi tanggapin? Kasi sabi mo nga, eh, parang tinakwil na. Hindi ko alam. Anong gagawin po? Babalik po siya dito mag-isa. Susubukan natin kung ayaw na. Pati yung asawa na yung kasama na Yung... para makikita na yung asawa niya. Oo, ay, parang sinabi ni Bungso kaninang umaga, parang, nay, parang sawang-sawa na ako. Gabi-gabi, ganyan ang ginagawa ng manugang mo. Wala na akong mang ginawa sa kanya. Kumakain naman siya. Baka na-miss lang niya yung ano. Pwede naman dumalaw. Kung na-miss niya yung magulang niya or mga kapatid, wala naman problema. Tapos balik sila dito kung gusto. Kasi kung tingnan mo doon, yung anak mo. kailan na nagaganyan, Tatay Biklat? Matagal na yun. Bakit ilang ano na po ba siya na ano, hindi nakapasya sa magulang po niya? Matagal na. Matagal na. Pero alam po niyang puntahan. Pumunta yung magulang na dito, sabi ng magulang na, bahala ka na sa kanya dahil parang hindi ko siya anak. Sabi? Labanero yan. Labanero kasi yan. Anong laban? Lumalaban. Kaya ganyan ang ginagawa ng magulang niya. Kasalanan pala ni Aramina. Aramina, wag kasing lumaban sa magulang. Tingnan mo yung mga anak ko. Kahit nandun sila sa baryo, isa ang magdalang Ipalit kape. ka tayo na muna. Idan niya Isa ka ang na magdalang ipalit. kahit 3 gatang na bigas. Binibilhan niyo po. Hindi. Dadalain nila dito. Sa nanay niya noon. Kami kumain. Opo. Hindi ako parang magulang yan. Kasi ako, nababaitan ako sa mga anak ko. Tingnan mo yung panganay ko. Si Erika. Sabi na sa akin, ay, kaya si asawa ng Bungso, sana, hindi naman sana nagkaganyan. Gusto na yata, mamamatay ka na, nay. Kasi parang kulang na sa utak yung asawa ni Bungso. Kasi nakikita na, hindi na ako naman, nagtutungkol ako na lang lumalakad. Kawawa yung anak mo, Aramina. Hindi ko naman maalagaan. Opo, kasi may edad na si nanay, masakit na ang balakang, baywang. Bumibili na. Saka hindi ko naman mapapansin yun kasi kahit na matanda ako, pero kaya ko rin magtatrabaho. Opo, lagi kayong nasa bundok, tatay. Ako'y masakit na sa balakang. Kaya hindi ko na patatrabaho siya eh. Ako na lang ang magtatrabaho. Ang hirap po talaga mga kabayan, no? Kaya pag ang bata, nag-asawa ng bata pa mga kabayan, murang edad, nag-asawa na ganyan, pasanin talaga ng mga magulang. Dagdag problema. Siyempre mag-apo Tingnan mo na. si Alwina, si Irene. Pero nakapag-asawa yan, wala pa sa murang-murang pa yung edad niya. Pero magaling pa. Magaling naman. Yung isa din nandiyan, magaling din. Kung wala kaming bigas, sabihin na sa kayo.
Doon tayo kay nanay kumakain dahil wala na silang bigas. Mamaya daw, ihahatid kayo ni tatay. Mga alas 10 siguro. Oo. Dahil yung gulong sa mainit sa highway. Ihahatid daw kayo ni tatay. Antay mo muna yung asawa mo kasi nandoon pa daw para kasabay. Mag-ready ka muna ng mga damit mo Hindi na yata makapag-ready. Tingnan mo, damit ko lang ang sinusuot na hindi na makapaglabayan. Wala nang ginagawa. Wala na. Kasi sabi ko sa kanya Masipag naman yung asawa niya. sabi ko sa kanila ka, maligo ka muna, antusin mo. Kaya nagkaganito na ka. Ang mga damit ng mga anak mo, hindi mo na malaba. O tingnan mo ako, kahit hindi ako makatayo, malinis naman ang damit ko. doon sa trabaho nila. Oo nga, na ano ko, lagi ko nakikita may dala-dalang kalakal. Tama na ilihling. Nakakahiya daw yung ginagawa mo. Dapat Pakapihin mo muna. May kape ata dyan? May mayo mo kayo? Wala na, paubos. 3 in 1, sige. 3 in 1 gusto mo? Kaya ganyan ang ginagawa mo. Ay, parang nakakahiya ka. Lagi tayong kape na Kapay. Kapay, Kapay na ay tay, 3 in 1. Nagkakape po kayo? malakahan Maglaga. Kung kayo naman habain. Rin, Hata po, kinata. Kuhan. Siko mo na ang gamay. maglaga ka ng tubig, magkape kayo. Talagang hindi ka na makakaintindi Naayos na yung motor, dapat wala ka ng problema. Ay, alam mo yung Diyan, mga anak kata ko. mo ba, di naman ha. Tuwa mo Tingnan mo, na. nakita mo siguro yung isang anak ko yung ganyan ang panganay na. Puro yung isa bibit-bit. Wala pang 2 buwan ng anak. Puro kaya na ng sarili niya. Oo. Yun naman pala. Yan. Nakikita mo rin kung bago-bago pa nang hilang panganak mo sa tingnan mo hospital. yung damit ng anak ko. 2 araw pa, nilalaba na malakas ka na pagkagabi yan, magbubuhat ng ano. Naku. Puro na, nagpalahigit kaya pa. Oo. Sabi ko sa kanya, hindi ka ba natatakot mamatay? Kung mamatay ako, inay, hanggang doon na lang ang buhay ko. Sabi, nagbabanat pa rin ng buto, kumikilos, naghanap buhay. Kasi sabi ko sa kanya, hindi ko naman kayang alagahan ang mga anak mo Siyempre, Pagka namatay ka na, hindi kung walang problema yon. May tatay naman siya. May tatay yung 2 anak ko. masipag talaga. Kahit pumunta siya sa bayan, nakipaglaba. Hindi ganito sa kanya. Kaya pala kanina naabutan ko kayo, nakita ko po kayo, hawak-hawak niyo yung anak niya. Kasi Pero nandoon siya sa itaas kanina, anong ginagawa doon, Aramina? talagang naglalakad. Inutusan ko doon. Kung dito palaging umiiyak. Gumanon pa nga siya sa akin eh. Sabi ko sa kanya, baka yung anak mo malalagot Tingnan mo yan yung sa anak na likuran parang, mo. ay naaawa na ako sa bata, parang anak aso. Pinapabayaan ang babang sa mainit. Ako nakatungkod ako, damputin ko. Pero hindi ko naman kayang buhatin yan. Di mo ginagaya sila ni Irene, sila dyan. Ang sisipag. Buti na lang ang mga anak ko hindi ganyan. Kahit magkaagta-agta yung kamay. Nakabili ng cellphone na si Irene. Aba, ang galing Pumunta sila sa Angeles. Sarap Ang galing Aramina, ano nangyari sa'yo, Aramina? Ay, ko, Aramina. Ha? Ano nangyari sa'yo, Aramina? Kawawa yung anak mo. Bakit? Saan ka ba pupunta? Saan ka pupunta? Bakit gusto mong umuwi doon? Nasabi niya, tinatakwil ka na. Bakit gusto mong umuwi? Parang nagkasama, parang makita ko nanay ko. Para makita mo? Na-miss mo na yung magulang mo? Oh, pero sabi naman ng magulang mo, parang hindi ka daw niya anak. O, paano kung hindi ka tanggapin? Pauwiin ka. Gusto ko na pumunta doon, sabi niya. Ako lang daw magpunta daw sa kanya doon. Hindi daw siya. Alin, hindi daw siya alin. Hindi daw siya Makapunta dito. anak daw yung magpunta sa kanya. Ang gusto ng mama mo, hindi pupunta dito. Ang gusto niya, ikaw ang pupunta doon, uwi sa kanya. O, kasama mo si mister mo. Ha? Uuwi kayo. O, kundi mamaya na daw. Kasi sabi naman ni tatay mo, ihahatid ka. O, ihahatid daw kayo mamaya. Paano doon na kayo titira?
Ha? Wala, paano yung kubo nyo? Paano yung hanap buhay ng asawa mo kung doon kayo titira? Saka doon sa kanila, ay malayong paghahanapan. Oh. Paano si anong pangalan ng asawa mo? Anong paano si Jonathan? Paano maghanap buhay doon? Hindi ko rin alam. Oh, hindi alam paano yung anak mo. Mabubuhay yung anak niya. Pwede ka siguro mamasyal lang, pero hindi titira doon. Gusto ko nang titira doon. Ay, apo, gustong tumira doon. Matagal na ako rito. Sige lang tayo natin. Sige. Matagal ka na dito, so gusto mo doong tumira. Paano yung hanap buhay? Anong gagawin doon ni Jonathan? Anong hanap buhay ni Jonathan doon? Hindi naman makakatagal si Hindi Jonathan. ko rin alam. Ay, paano kung babalik si Jonathan dito? Sasama ka rin ulit? Or maiwan ka doon? Ha? Kapag nulayin pa rin namin doon, gusto ko rin bumalik dito. Ay, apo. Kalulusan ako'y tatang. Kalulusan ako'y tatang. Mamaya ka no. Pagdating ni ano. Pagdating daw ni Jonathan, pahatid kita doon. Tatang. Oh, antayin si Jonathan. Antayin mo, ha? Oh. Antayin mo si Jonathan. Ha? Tapos, hatid na doon. Oh. Dapat ayusin mo na yung mga damit mo. Lagay mo na sa bag. Kawawa anak mo, oh. Isipin mo yung anak mo. Kawawa, oh. Kumain na kumain. Tatang, kalulusan ako. Ang kalunusan. Kalulusan, maawa sabi sa kanya. Nagmamakaawa. Maawa sa kanya. Maawa ako kay tatay. Maawa ka kay tatay mo. O yan pala, naawa ka kay tatay mo. Pero, bakit sige ka? Kusanin ng tatang. Maganda ka rin. Baka yun. Malambaro. Ay, ang asawa ng panganay ko, hindi nagkaganyan. Puro ang dami na Gusto kang pasaanin ni tatay? Papunta doon? gusto ko. Patawarin ko si tatay. Patawarin. Anong ginawang patawarin? Wala silang pinag-awayan sa Wala tayo ng pinag-aawayan. Sorry na, sorry. Ikaw gusto ka magsuri sa kanya? Oh, wala ka naman ng kasalanan. Siguro gusto ka magsuri ni Tatay Biklat kasi nasira mo yung motor niya. Ha? Wala naman akong ginawa kay tatay. Ay, yung motor naayos naman na. Na siguro, kanan niya, yung binigay mo, kinain ko lang. Kaya nagkaroon. Binigay ko talaga yung pera na yun para sa motor na meron kayong gagamitin sa hanap buhay. Kasi nga, yung asawa mo na anak ni Tatay Biklat, hindi makabigay ng pera pang paayos sa motor. Kaya ang pera, wala talagang, napunta talaga sa motor. Oh. Saka yung Hindi naman binusan ni tatay sa kaninana yun. natira sa amin yung 1,000? pinabili kong pagkain. Oh, yung 1,000 yung 1,000 na natira sa 5,000, pinambili ng pagkain yun, natikman nyo naman lahat yun. Pati gasolina. Pati gasolina pa. Binibigyan natin pa sila ng kinain doon sa kubo nila. Oh, hindi naman binusa yon kasi ang 4,000 Aramina ginastos yun sa motor. Aramina, yung 4,000 ginastos sa motor, yung 1,000 binili ng pagkain at kinain nyo yun. Saka wala ko naman tinago sa Oo. kanila yung pagkain. Bakit ano pang kasalanan na sinasabi mo? At saka na na yung motor, okay na. Kung ihatid na lang po mamaya time. Kaya pagka dumating yung misis niya, doon ay ihatid namin doon. Kasi sabi naman ni nanay, hindi na nakakatulog yung bunso yung anak niya, mister niya. Kasi ito daw halos gabi-gabi ang ginagawa. Ihatid na lang muna, baka gusto lang niyang pumasyal doon tay. Gabi na naman, hindi ako makakatulog. Puro ingay. Puro iyak. Ihatid, para ano? Ay, naku, upo. Para walang problema. Lahat siya. O mamaya ha, ayusin mo yung mga damit mo. Yung sarili mo. Kasi kawawa yung anak mo. Tingnan mo yung anak mo. Oh. Hoy, para naman nakakita akong nasa YouTube. Hindi naliligo. Namumurma na ako eh. Hey, kaninang umaga sabi ko sa kanya, maligo ka. Delikado na yan. Paano nakakaano Lulusan ka ng ginagawa mo ganyan. Oo. Nung nakaraan na nagkita tayo doon, ang ganda-ganda mo, ang taba-taba mo. Ngayon pumayat ka, tumanda ka.
Tumanda na yan siguro. Hindi mo kinakawawa mo yung sarili. Oo. So, mamaya bigyan ko kayo ng panggasolina, ihatid nyo muna doon. Baka gusto lang talaga niya makita yung pamilya niya. Kasi matagal na pala na panahon na hindi sila nagkita. Sige, bigyan ko kayo mamaya ng pangmerienda at saka gasolina. Para lang makita doon. Isama niya yung asawa niya. Tamaan ko yung asawa niya. Oo. Yung gastos ko nung hindi na ibigay magulang niya. Oo. Malayo po saan ko kang ngayon. Hindi ako namumurog lima. Isang bahay pa ngayon. Oo. Ito yung aking asawa. Anuhin mo yung ano mo, mamaya mapunta dyan, mapasok. Paano yung spaghetti pa baba? Pagdating nila doon, magpabayaan ng apo ko. Oo. Hindi ko na alam nung magkakasakit. Eh dito, natutulungan ka pa ni nanay kahit papaano. Hindi na parang nandun sila sa puder ko yan. Paslagan. Wag mo isipin yung ano, wag kang mamurit ka, ang bata mo pa. At tingnan mo, matabaya sa interview. Opo. O yan. Lumos yan na. Ayusin mo yung sarili mo, Aramina. Iyalis mo yung murit ko, itatang. Oo. Ano bang makakaalis sa murit mo? Ano ba makakaalis sa iniisip mo, ha? Ano ka kapay? Kapay? Ha? Makikita mo yung nanay mo. Oo. Di ba? Ayusin mo daw yung sarili mo. Huwag kang mag-isip kung ano-ano para makita mo yung nanay mo. Kasi kahit magmurit-murit ka, kung tulungan ka ni tatay at sa kaninanay, kung hindi mo tulungan yung sarili mo, paano? O hindi ka gagaling. Siyempre, yung sarili mo muna mauna. Ayusin mo. Wala silang masabi. Yung binigay mong pera, pinampaayos ko ang motor. Baka kung magkasakit yung pamilya nila, walang magagamit yung mga sakyan. Tama. O. Kasi naman, ibigay sa'yo yun, 5,000, dinaayos yung motor, o ano mangyayari kung paano yung hanap buhay nyo, paano pag nagkasakit kayo. O. Mahirap naman na mag-exam na. Buti nga, nasabi sa akin ni nanay na nasira yung motor. Kung hindi ko nabigyan ng pera. Kasi nakikisilong lang naman kami. Dahil umuulan. Kung kanya nang ginagawa na hanggang dito na lang, hindi nakaano. Ako yung hindi namumurog. O ako, hindi ako namumroblema sa pera. Para bang nasiraan na ng bait mga kabayan kasi iniisip, hindi alam kung anong iniisip. Pumayat na daw sa iisip. Pumayat nga kasi nakita ko to dati, maayos naman. Saan yung problema niya? Ano bang problema mo? Ano bang iniisip mo? Nasabi mo, alisin mo yung murit ko. Sabi mo, ano bang iniisip mo? Ano bang gusto mong gawin? Ha? Sana, masaya sila sa akin. Oh, masaya naman sila sa'yo. Wala namang magagalit sa inyo eh. Oh. Wala namang magagalit pala. Si tatay mo na ang nagsabi. Ang ayusin mo lang yung sarili mo. O anong ibig sabihin? Kung hindi kami na magpapaayos ng motor, kung kakainin tayo yung perang binibigay sa mga biyanan mo, di walang mangyari sa motor yung... Lalong kawawa. Ako kasama mo tambay na binito. Bakit iniisip mo yung pera na binigay ko sa kanila? O hindi naman pala. Kaya naman ako sa binibigay sa kanya. Na naayos yung motor. O tapos ano ngayon ang iniisip mo? Wala. Ano kasi nangyari sa akin, ba't ako nagkaganito? O, kasi kung ano-anong iniisip mo, ang asawa mo, masipag, mabait, mauyot. Sabi niya. Oh, ano pa ba? Oh. Ano pa bang pinoproblema mo? Mabait naman mga biyanan mo, tinutulungan ka naman. Buti nga ito si Irene nga oh, at saka yung ato, at saka yung nandiyan, nagtatrabaho, nagdadamo. Saka wala namang masabi yung mga magulang niya. Oh. Binigay ko sa nanay niya yung pinangguro sa kanya. Dalawang kalabaw. Oh, wow. Saka Pera. pera. Oh, saan kanya? Dalawang kalabaw, yung isa nga, yung iba nga isa lang. O sa'yo, dalawa talaga. Oh. 20 mil. Tapos 20 mil pa. O saan pa? Isipin mo yung sarili mo. Tapos yung anak mo. Kawawa. Ang sipag-sipag ng asawa mo. Halos hindi ko nga makikita dito eh. Nakikita ko lagi mayroong dalang kalakal. Huwag kang isip ng isip. Alisin mo dyan sa utak mo. Kinakawawa mo yung sarili mo. Tinan mo yung tsura mo oh.
Matanda ka pa ni nanay. Pinapakain naman maayos ng asawa niya yun. Pagkatapos ano pa nang iisipin. Wala. Oh, kung gusto mo magpasyal doon, sabi ni tatay, hahatid ka kasama yung asawa mo. Huwag mo nang isipin yun, ha. Alisin mo dyan sa utak mo. Oh, padidiin mo na yung anak mo. Huwag ka na mag-isip kung ano-ano, ha. Isipin mo yung anak mo, kawawa. Tapos, isipin mo yung anak mo, kawawa. Tapos, yung isipin mo rin yung asawa mo na masipag, dapat, pag nasa trabaho siya, o pagsaing mo, ipaghanap mo ng pagkain, para pagdating niya galing sa trabaho, merong makakain. Ganyan. Ayusin mo. Hindi ka naman binubugbog ng asawa mo. Di ba tayo? Hindi naman siya sinasaktan. Oo. Sinasaktan ka ba? Sinasaktan ka? O hindi naman pala. Ang bait-bait ng asawa mo. Tahimik nga lang yun. Puro trabaho, trabaho, trabaho. Tapos ikaw, hindi ka nagpapatulog sa gabi. Anong ginagawa po niyan, tay? Ginagawa ng asawa niya. Kung pagkatapos ng Trabaho. magkilo ng puho, di maghahanap na naman gulay. Pagka uwi na naman, meron naman silang gugulay na Makain. Wala nang pahinga, tay. Puro trabaho. hindi makakatulog si Yung asawa niya. Puro iyak. Kaya yung asawa niya, tumatawag ng gabi. Marami na sa gabi, wag ka naman mamuyat, ha? Kasi kawawa yung asawa mo, pagod sa trabaho, imbes na matulog ng mahimbing, hindi makakatulog. Ay paano kung nagkasakit yung asawa mo? Sinong bubuhay sa'yo? Aramina, ha? Kawawa lalo. O tingnan mo, damit ko lang ang sinusuot na, hindi na makapaglaba yan. Kasi puro nang iniisip kung ano-ano, wala naman palang problema, ikaw lang nag-iisip ng problema. Kaninang umaga, andusin mo na. Dapat tumulat sa ko pa. Ando ng damit ko yung isuot mo. Kasi mo yung sarili, wag ka nang umiyak, ha? Ne? Ay, apo. Mag-isip-isip ng masama dahil matanda kami ng dalawa. Gusto ko masayang manood. Tama, opo. Kung matapos ka ng trabaho, pag uwi mo sa bahay, di masaya ka. Na hindi mo problema, matanda na, tapos binibigyan nyo ng problema. Pagdating mo sa bahay, tatay, kumain na tayo. Di masaya yung isip ng mga Opo. matanda. Hindi yung matanda na, grabe pang trabaho, mag-isip pa, problema pa bigay nyo. Bigyan mo pa ng problema yung mga biyanan mo. Ay, Solar. Okay, sige po, pagbalik po, magdala ako ng solar. Kaya may lara yan. Ay, malala. May lara. Ay, tama na sila. Hindi. Magkapay yan. Magkapay ka na. Ihuli ko na ito. Hindi, sa inyo na po yun. O, ito, tatay, Biklat, pamasahin nyo po mabili ng gasolina, ha? May kasama ng merienda dyan para maihatid mo ng manugang mo para hindi na mag-iiyak. Hindi na mag-iiyak. Sumulong. Hindi ba takit ba yan? Ayan na, ha, nagbigay na ako, ha? Huwag ka na mag-iiyak. Ano? hindi ko kami hati. Wala kong Para may pang gasolina, di ka na mag-iisip. parang makikita mo mga magulang mo sa... Bili mo ng merienda mamaya. O gayon, huwag mong kukunin yun, ha? Kasi pamasahin yung pang gasolina papunta doon para may hatid ka. Ha? Oo. So, ayan po mga kabayan, ito yung motor na pinaayos ni Tatay Biklat na nasira sa kanyang manugang po mga kabayan. No, dito nakapark kasi hindi nga naman doon magkasya at dito po talaga iiwan yung kanilang motor na nagagamit nila, no, sa pangangalakal or multipurpose na po mga kabayan kasi nandito sila kamundukan. So ayan, masaya na kasi nagagamit na. Dati nakapark ng mga kabayan, ibig sabihin nakarating dito, maayos na. So ayan po mga kabayan, maraming salamat. Thank you for watching. Don't forget to like, share, and subscribe.